Mga sign na kailangan mo nang lumipat ng company. Mga kamarino, maraming crew ang nagtatanong, kailan ba dapat manatili at kailan naman dapat lumipat ng company? Tandaan natin, hindi porket may mas mataas na offer sa ibang kumpanya ay kailangan mo nang umalis kaagad. Pero may mga sitwasyon na talagang dapat mong pag-isipan kung oras na para humanap ng mas magandang opportunity. Eto, unang sign, ilang kontrata ka na pero wala pang growth o promotion. Kung matagal ka na nagtatrabaho, magandang performance mo, pero parang walang nangyayari sa karir mo, baka panahon na para tignan ang ibang opportunity. Minsan hindi sapat ang sipag kung limitado talaga ang pagkakataon o kasalukuyang kumpanya. Pangalawang sign, mababa ang sahod kumpara sa market value ng experience mo. Kung marami ka ng experience at alam mong mas mataas ang pasahod ng ibang kumpanya para sa parehong posisyon, walang masama kung mag-explore ng ibang option. Hindi ito pagiging ungrateful, parte ito ng career growth mo mga kamarino. Pangatlong sign, hindi maganda ang work environment. Kung araw-araw kang stress dahil sa toxic na environment, hindi maayos ang management o palaging may hindi pagkakaunawaan, maaaring makaapekto na ito sa mental health mo. Mahalaga ang trabaho, pero mahalaga rin ang kalusugan at isipan mo. Pang-apat na sign, hindi mo na naaabot ang financial goals mo. Kung ang dahilan mo ng pagsampa ay para makapagpatayo ng bahay, makapag-ipon o masuportahan ang pamilya, pero napapansin mong hindi na sapat ang kinikita mo para maabot ang layunin mo, baka panahon na para maghanap ng mas magandang opportunity. Panglimang sign, wala ka nang natututunang bago. Kapag pakiramdam mo ilang taon ka nang nasa parehong level at wala ka ng bagong skills na natututunan, maaaring oras na para lumabas ka sa comfort zone mo at subukan ng mas malaking challenges mga kamarino. Pero mga kamarino, tandaan natin, huwag kang lilipat ng kumpanya dahil lang may narinig kang mas mataas ang sahod. Maraming crew ang umaalis sa magandang kumpanya dahil sa pangakong malaking sweldo. Pero pagsakay nila, mas mahaba pala ang oras ng trabaho, mas mabigat ang workload at mas mahirap ang sistema. Laging mag-research muna bago magdesisyon. Kausapin ang mga crew na nakasakay na ron sa lilipatan mong company. Alamin ang totoong kalagayan sa barko. Eto, advice ko lang mga kamarino, kung maayos ang kumpanya mo, may respeto sa crew, may maayos na pasahod at may pagkakataon kang umangat, huwag magmadaling umalis mga kamarino. Pero kung alam mong ilang taon ka nang walang growth, hindi ka na masaya at may mas magandang opportunity na makakatulong sa karir at pamilya mo, huwag matakot sumubok. Tandaan natin, hindi masama ang lumipat ng kumpanya para sa mas magandang kinabukasan. Ang mali ay manatili sa sitwasyong alam mong hindi ka naman umuunlad. So para sa mga gustong lumipat ng company mga kamarino, nasa sa atin na yon kung gusto mong lumipat o hindi. Basta lagi nating isipin ang kinabukasan natin at ang mental health natin mga kamarino. Kung sa tingin mo mas maganda at mas may opportunity ka sa ibang company, hindi masama ang lumipat. Basta para sa pamilya, para sa kinabukasan mo at para sa ikabubuti ng buhay mo at ng pamilya mo. So yun lamang. Kung may natutunan ka sa video na ito, pa-share na rin ako, pa-like and pa-subscribe na rin ako. Kamarino Vlog, ingat tayo palagi. God bless and good luck sa ating lahat mga kamarino.